This morning, we will be talking about the cardinal doctrines of the Foursquare Gospel. Yan po ang atin pong topic ngayong umaga. The cardinal doctrines of the Foursquare Gospel. Napaganda yung binasa natin kanina through the leadership ni Sister Jelek, sapagkat we are being reminded that we need to push on, magpatuloy at iwanan na ang mga basic na katuruan. Sa halip, tayo po ay dapat mag-mature sa pananampalataya. And yet, on the critique of the writer ng book of Hebrews, sabi niya, napakarami sa inyo ang hindi pa nakaunawa ng katotohanan. Dapat kayo'y tagapagturo na ng salita ng Diyos, tagapagturo na ng Ebanghelyo, pero kayo pa rin ang dapat na kailangang turuan. Dapat kayo yung dapat na nagdadala ng mga kaluluwa at hindi kayo yung dapat dadalhin. Yan ang sinasabi ng aklat ng Hebreo sa ating binasa kanina sa chapter 5, verses 11 hanggang chapter 6, verse 3. So, ang ating pinag-uusapan, cardinal doctrines of the Foursquare Gospel. Balik po tayo sa basic. Balik po tayo sa basic ng ating pananampalataya. Kasi minsan may mga taong tinatanong, ano ang gustong sabihin ng Foursquare? At hindi niya alam kung ano ang sagot. So ang Foursquare, kaya ng atin pong tinalakay noong January at saka noong February, ay patungkol po sa Ebanghelyo, patungkol kay Kristo, na si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang tagapagbautismo ng Banal na Espiritu, si Jesus ang manggagamot, at saka si Jesus ang darating na hari. Yan po ang paulit-ulit po natin at tinatalakay, especially noong buwan ng February. So ano po ba ang gustong sabihin ng salitang cardinal? Last week po, wala ako dito sa ating church kasi pumunta po ako sa Boracay para po sa pagbubukas ng Bible School Extension sa Boracay. At matapos po ng morning service sa Treasure Island, ako po inimbitahan bilang speaker, pumunta po ako sa New Washington, Aklan. Alam niyo kung ano ang New Washington, Aklan, ano? Sa New Washington, Aklan, doon ipinanganak si Cardinal Sin. Ayan. So the first Filipino cardinal, si Cardinal Sin. Doon siya ipinanganak. Kamag-anak siya ng marami dito sa atin kasi ang middle name niya ay La Chica. Ayan. So napaganda yung lugar ng New Washington. And ang word na cardinal sa common na pagkaintindi ng marami, ito yung isa sa mga ranggo ng mga pari sa Roman Catholic Church. Tama po ano? Ranggo ng mga pari yan. That is just a lower with the Roman Pope. Mas mababa ng konti sa Santo Papa, pero mas mataas kaysa sa Arsobispo. Although, the bishop, the archbishop, cardinal and pope are all bishops. Parang bishop yan sila lahat, pero may kanya-kanyang ranggo. No? Usually po ang cardinal, makikita po natin, ang sinusuot niyan kulay pula. Kaya nga sa Amerika, merong ibon sila doon na kulay pula, ang pangalan ay cardinal. Kasi nanggaling yan sa Latin word na cardo, which means, parang cardo, parang si Kwan lang. Sino yon? Yung pinapanood natin sa ABS-CBN, si cardo, which mean hinge. Yung hinge po, yung parang, ano bang hinge siya? Yung parang sa mga pinto-pinto, yung para makapagbukas o makaklose yung pinto. That's the root word ng word na cardinal, cardo. Pero sa mga nag-aaral ng mathematics, mayroon ding tinatawag na dalawang klase ng numbers. Ano ang dalawang klase ng numbers? Yung ordinal at saka yung cardinal. Ordinal numbers, cardinal numbers. Ano yung mga ordinal numbers? First, second, third, fourth, fifth. Yan, ordinal yan kasi nagbibigay siya ng order. Ano naman yung cardinal? 1, 2, 3, 4, 5. Kung ano man ang pagsulat nyo yan, Arabic man yan, or Latin man yan, Roman numeral man yan, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ang tawag dyan ay cardinal. That's the basic numbers. Those are the basic numbers. Now,
Sabihin natin, Pastor, sa Foursquare pala may cardinal kayo. Yan din ang pagkaintindi ko dati. Ang doktrina ng Foursquare may cardinal. Pero ang cardinal pala, pag titingnan po natin sa dictionary, it has the following meaning. Cardinal means serving as an essential component. Yan po ang first meaning ng word na cardinal. Or of great significance or value. Or central or fundamental or key or primal. Yan po yung mga basic na definition ng word na cardinal sa dictionary. So gustong sabihin, pag sinasabi nating cardinal doctrine, gustong sabihin pala noon ay essential doctrine. Essential doctrine. Okay? Pag sinabi po nating cardinal doctrine, gustong sabihin nito of great significance, napaka-halaga, of great value. It is central, ito yung sentro, ito yung focus ng ating pananampalataya when we talk about cardinal doctrine. It is the fundamental, the basics of the faith. Alam niyo sa theology, may tinatawag kami na essential doctrines at may tinatawag kaming non-essential doctrines. Okay? So ano ba yung tinatawag na essential at saka non-essential? Kasi ang motto ng UFWI, anong motto, Sister Claudette, ng UFW? Sino po sa mga UFW ang nakakaalam ng motto ng UFW? In essential, unity. In non-essential, liberty. In everything, charity. Yan yung motto ng UFW. Pwede bang lahat ng UFW sundan ako? In essential, unity. In non-essential, charity. Ano ba yon? Hindi pala charity. Nakalimutan ko na. In non-essential, liberty. Ulit. In non-essential, liberty. In everything, charity. Ayan. So nakuha? O hindi. In essential, unity. Sa mga essential daw, dapat tayo nagkakaisa. Amen. In non-essential, sa hindi naman ganun kahalaga, liberty. Bahala ka. Hindi naman ganun kahalaga yun eh. Pero, in everything, dapat ay charity. Sa lahat ay dapat ay pag-ibig. Okay? So, ganun din sa doctrine. May ganun din, Sister Billy. May essential, may non-essential, at merong, non-essential at saka essential. Parang, halimbawa, Brother Roger, sa salvation, ang essential ay si Jesus ang tagapagligtas. That's essential. That's essential. Lahat ng Kristiyano naniwala na si Jesus ang tagapagligtas. Amen. Okay? Lahat ng Kristiyano dapat maniwala na si Jesus lang ang tagapagligtas. Amen. Wala nang ibang tagapagligtas, si Jesus lang. Essential po yan. Ang non-essential naman sa salvation ay, ano kaya ang mga non-essential? Para sa ibang grupo, dapat ikaw ay mag-tithes para maligtas. Non-essential yun. Ang ibang grupo naman, ang sabi nila, dapat mag-observe ka ng kautusan para ikaw ay maligtas. Ang ibang grupo naman, nagsasabi na dapat ganito ang gawin mo para ikaw ay maligtas. Pero ang katotohanan, iisa lamang ang kaligtasan, walang iba si Jesucristo. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Kaya minsan nagdedebate yung mga Calvinist at saka yung mga Arminian. Yung mga Calvinist nagsasabi na merong tulip. Ang mga Arminian naman nagsasabi ng merong roses. Mahaba yan na debate, Brother Ludi. Yung tulip at saka roses. Yung tulip, Calvinistic po yon, total depravity, ano pa ba? Undeserved grace, mga ganon. May acrostic. Pag mga Arminian naman, roses naman ang kanyang acrostic. Kaya puro bulaklak itong mga theologians na ito. Okay.
Tingnan natin ang next slide. Ano yung nasa kaliwa? Kaliwa ba yan o kanan? Anong luto yan? Ha? Putsero. Putsero. Oo. Ang iba naglalagay ng, pag nilagyan mo ng mais, anong mangyayari sa kanya? Magiging nilaga. Ako'y naku-confuse talaga kung anong kaibahan ng tinola, ng nilaga, ng lauya. Ang kaibahan pala niyan, depende sa idinagdag sa sahog. Same lang na luto, pero kung dadagdagan mo ng pampaasim, anong mangyayari? Pag nilagyan ng mais, pag walang mais, walang asim, anong mangyayari? Iba-iba. Kaya minsan nag-aaway sila, lalo na pag mag-Thanksgiving tayo, nag-aaway talaga kung anong klaseng luto. Kasi ang gusto ng isa, dapat ang ganitong luto, may ganitong ingredient. Ang iba naman, hindi na yun kailangan. Kasi may mga ingredient na essential at merong ingredient na non-essential. Amen? Mahalaga ba ang non-essential sa isang pagkain? Mahalaga ba? Kaya maari siguro sa visual appeal o maari siguro may dagdag na lasa, pero sa iba naman ay hindi na ganun yun kaimportante. Next po. Yan. Ano po ba yan? Essential or non-essential? Sabi ng iba, Pastor, pag estudyante ka, essential po yan. Or Pastor, pag may trabaho po tayo, essential po yan. Pero ang trabaho mo naman ay tagakutkot ng kanal. Is it essential? Maisip natin, depende ang isang bagay maging essential or non-essential, depende sa nature ng trabaho or depende sa gamit. Pero sa mga negosyante, is it essential or non-essential? Ayan. Ang next slide po. Ayan. Yan po ba essential or non-essential? Sabi ng iba, hindi yan kailangan, Pastor. Oo. Ang iba naman sabi ay very essential. Tama, no? Nakadepende yan sa ating assessment ng value noong mga pera na yan. Pero actually, ang pera pala ay walang meaning sa ating panahon ngayon. Tama ba? May meaning pa ba ang pera o wala? It's just a piece of paper. Parang ano, no? So naging essential siya kasi depende sa value na ating ina-attribute. Pero kung napaglumaan na siya ng panahon, kagaya ng 1,000 na may 3 mukha dati, 3 mukha pa rin siya, di ba? Pero ibang 1,000 yon. Kahit 1,000 na siya, pero dahil ay na-demonetize na siya, may value na ba? May value pa ba ang pera na yon? Wala na. Kaya nagkakaroon lamang ng value ang pera, depende sa pagkilala ng gobyerno kung saan ito nanggaling. Kaya pag pumunta po kayo sa ibang bansa, dala-dala nyo ang Philippine money. For example, pumunta kayo sa Israel, dala-dala nyo ang Philippine money. Kahit 1 milyon pa ang pera mo doon na Philippine peso, hindi mo siya magagamit. Nahirapan talaga ako maghanap ng pampalit kasi isip ko pag Asian nations, okay lang magdala ng Philippine currency. Kasi nung pumunta ako sa Thailand, sa Singapore, sa Hong Kong, okay lang siya magdala ka ng Philippine peso. Pag pumunta ka doon sa ibang bansa, sa mga lugar na yon, makahanap ka lang ng money changer, mapapalitan nila ng dollar o ng pera noong lugar. Pero pagdating sa Israel, hindi sila nagpapalit ng Philippine currency. Kailangan US dollar ang dala mo para mapalitan nila. Kahit sa money changers, hindi sila nagpapalit ng Philippine currency. So ang ginawa ko, naghanap ako ng mga tindahan na maraming Pinoy. Sabi ko, kabayan, pwede bang palitan nyo itong pera? Ayun lang. So iba ang pagpalit nila. Kaya medyo lugi ng konti. Kaya dapat alam mo kung saan ka pupunta na lugar. Kasi magiging may value siya, depende kung saan siya nakalagay. Next slide po.
Is it essential or non-essential? Oh. Depende din sa may hawak sa tao. Kasi para sa iba, hindi na yan importante. Ang iba naman ay importante. Amen. Pero sa isang tunay na Kristiyano, ang Biblia ay, parang mahina ang narinig ko, sa tunay na Kristiyano, ang Biblia ay essential. Praise God. Now, sa ating mga Foursquare, merong doctrine tayo na napaka-essential para sa atin. Kaya nga tinawag nating cardinal doctrines. The first doctrine na meron po tayo na napaka-essential sa atin bilang Foursquare believers is that Jesus is the Savior. Okay? Nakita natin yung sa Foursquare insignia at saka sa Foursquare emblem at saka sa Foursquare flag. Kulay pula sa Foursquare flag, sa Foursquare insignia, cross, sa Foursquare emblem, face of the man. Yan po yung first doctrine na meron tayo. That will be discussed on Sunday. Next po, makikita po natin, Jesus is the baptizer with the Holy Ghost. Makikita po natin sa Foursquare insignia, yan po ay dove. Sa Foursquare flag, that is gold. Sa Foursquare emblem, that is the face of the lion. Na-discuss po natin yan noong January. Next po, makikita po natin the third cardinal doctrine na meron po ang Foursquare, the divine, Jesus, the divine healer. Sa Foursquare insignia, that's cap. Pagdating naman sa Foursquare emblem, the face of an ox, the great burden bearer. And then sa Foursquare flag, that is blue. And then lastly, Jesus, the soon coming King. Sa Foursquare insignia, that's the crown. And then sa Foursquare emblem, that is the face of an eagle. And then sa Foursquare flag, that is purple. Napag-usapan natin yan sa mga nakalipas nating pag-aaral. I will not dwell on that because ang Savior, pag-uusapan sa Sunday, ang baptizer with the Holy Ghost, pag-uusapan sa third Sunday, ang divine healer sa fourth Sunday, and the soon coming King sa fifth Sunday ng buwan na ito. Now, why is it important? Bakit napakahalaga na naunawaan natin ang cardinal doctrine ng Foursquare Church, ng ating grupo na ating kinabibilangan? Nakita din natin that the Foursquare Gospel is being preached by the Lord Jesus Christ and by His apostles. So bakit ito napakahalaga? First, because it is our, pwede mo pagsabihin natin lahat, identity. It is our identity. Yan ang ating pagkakakilanlan. Bilang mga Foursquare believers, bilang mga Kristiyano, ito yung ating pagkakakilanlan. Dito tayo nakikilala. Bakit tayo sinasabing Foursquare at hindi tayo kagaya ng ibang grupo? Bagamat naniniwala tayo na sila din ay mga Kristiyano din naman at mga tunay ding tagasunod ni Kristo. It is because we emphasize the four ministries of the Lord Jesus Christ. He is the Savior, He is the baptizer with the Holy Ghost, He is the divine healer, He is the soon coming King. And we believe that this doctrine, this gospel is very important upang tayo po ay magiging isang managumpay na Kristiyano. Our identity. Yung pananampalataya natin, yung paniniwala natin, yan ang magpapakilala sa atin kung sino at kung ano tayo. Amen. Alam niyo po, ang Foursquare is founded in the spirit of interdenominational. Gusto sabihin, ang Foursquare po ay interdenominational. We believe in the existence of many and valid denominations of Christian faith.
Parang pera. Ang pera na Philippine peso ay may iba't ibang denomination. Merong 1,000, merong 500, merong 200, merong 100, may 50, may 20, dalawang klase ng 20. Yung papel at saka coin. May 10, may 5, may piso, at may mas mababa pa na mga barya. So those are denominations. Ang Christian faith, ang Kristyanismo, ay nahahayag sa iba't ibang denominations. We believe that the Foursquare Church is part of the true church of Jesus Christ. Pwede ang pakisabi natin, totoong simbahan ni Jesus. Ang Foursquare ay hindi siya ang nag-iisang totoong simbahan ni Jesus, kundi bahagi ng totoong iglesia ng ating Panginoong Jesus. That's why we call ourselves denomination. We do not call ourselves as sects nor religion. We call ourselves as denomination. So yan ang kaibahan ng sekta, ng relihiyon, at saka ng denominasyon. Kaya kung mapapansin po natin, ang ating mga pastor, ay nakikita nyo, pag mayroong parade yung ibang grupo, nandoon din sila. Kasi nga, we believe in interdenominational in spirit. However, we are non-denominational. We are not non-denominational. Ano ba yung non-denominational? Ito yung mga grupo na walang denomination. Kung sabihin, they are independent, they are singular churches, singular congregation, and they accept any other groups. Wala silang distinction sa iba. So mga independent sila, mga non-denominational. We are an interdenominational denomination. Gusto sabihin, meron tayong sariling identity. Pero at the same time, nakikipag-ugnayan tayo sa ibang religious bodies. Okay? So hindi po natin tinatalikuran, hindi po natin itinatatwa ang ating sariling identity. We belong to the body of Christ and yet we have our own identity. We are Foursquare believers. Pwede yung pakisabi sa iyong katabi, we are Foursquare believers. Kaya nga ang isang Foursquare kahit saan pumunta, nagsispeak in tongues. Pag siya'y may kaloob ng speaking in tongues. Ang isang Foursquare kung saan pumunta, pumapatong ng kamay sa may sakit. Pag siya'y nanalangin para sa mga may sakit. Ang isang Foursquare believer, kahit saan pumunta, nangangaral siyang kailangan mong ma-born again at makilala si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Wherever we go, we are Foursquare. Amen! Kahit saan po tayo pumunta, mga Foursquare po tayo. Hindi po yan nagbabago. Kaya minsan, pag nasa grupo kami at pag ni-request ang Foursquare manalangin, eh kakaiba manalangin ang Foursquare. Ang iba ay nagsasabi, ang haba naman ng panalangin nila. Pero hindi natin yan ikinakahiya sapagkat Foursquare tayo. Amen! Hindi natin kinakahiya yan kasi Foursquare tayo. That is our identity. Yan ang kung sino tayo at kung ano ang meron tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. In Acts chapter 11 verse 26, napakaganda yung sinabi ng salita ng Diyos dito. Sapagkat ito'y patungkol po sa mga sinaunang Kristiyano. Ang mga sinaunang Kristiyano, wala silang label. Pwedeng pakisabi, walang label. Parang kwan lang yan, millennials lang yan. Nagde-date na sila, kumakain na sila ng sabay sa restaurant. Ano pang nangyayari? Nahutulog na rin sila sa isang higaan. Pero, pag tinanong ka sila, anong meron kayo? Wala. Walang label. Pero sa isang Kristiyano, importante ang may label. Amen! Noong una, ang mga Kristiyano, wala silang label. Tinatawag silang mga followers of Jesus, tinatawag silang mga disciples, tinatawag silang mga followers of the way. Iba-iba ang tawag sa kanila, walang iisang label. Pero pagdating sa Antioch,
tinawag silang Kristiyano. Tingnan po natin sa verse 11 ng chapter 11 verse 26. Magsimula tayo sa verse 25. Pagkatapos, pumunta si Bernabe sa Tarsus para hanapin si Saulo. Nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch. At 1 taon silang nakasama ng iglesia roon. At maraming tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioch, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Pansinin po natin. Saan unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo? Sa lugar ng Antioch. Kaya tingnan nyo ang inyong mga katabi. Taga-Antioch ba sila? Sabi nila, pastor, ina-Antioch kasi. Ina-Antioch kasi. Kaya gano'n, ano? Kaya no wonder, ang mga Kristiyano ay tinawag na Kristiyano sa lugar ng Antioquia. So the city of Antioch is also the first Gentile church. Ang iglesia, ang church, ipinanganak sa Jerusalem. Okay? Sa Jerusalem, unang ipinanganak ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. At dahil sa persecution na kanilang naranasan, ang mga Kristiyano po ay nagsipangalat sa iba't ibang mga probinsya, sa iba't ibang mga bayan, sa iba't ibang mga lugar, mga lungsod. And then si Pablo pumunta sa Antioquia. Kanyang ipinangaral ang Ebanghelyo. At ang Antioquia ay naging iglesia na kung saan ay nagsispecialize sa mga Gentile ministry. So yung Gentiles, kagaya natin, mga hintil po tayo, we owe our identity from the Church of Antioch. So ngayon, bakit sila tinawag ng mga Kristiyano? Diyan sa verse na ating binasa. Chapter 11, verse 26. Bakit sila tinawag ng mga Kristiyano? Kung ating mapansin, sina Pablo, si Saulo, at saka si Bernabe, 1 taon sila doon sa lugar ng Antioquia at napakarami ang kanilang tinuruan. Maraming mga tao ang nahikayat sa kanilang paniniwala. Maraming mga tao ang naniwala sa kanilang relihiyon. At dahil nakita nila ang kaibahan ng katuruan, pamumuhay, at doktrina ni na Pablo at saka ni Bernabe kaysa sa mga regular na mga Hudyo, tinawag nila silang Kristiyano. Kasi during this time, ang paniniwala ng mga tao, sila ay sekta ng mga Hudyo. Kasi karamihan sa kanila mga Hudyo eh. Sina Pablo, sina Pedro, yung mga apostol, mga Hudyo sila. Kaya nung unang panahon, ang isip sa mga Kristiyano ay sekta yan ng mga Hudyo. Pero napansin ng mga taga-Antioquia, hindi sila kagaya ng ibang Hudyo. Sila ay naniniwala kay Jesus. Sila ay mga tagasunod ni Jesus. Meron pong isang epitaph na nakita. Isa po itong piraso ng bato na may nakasulat. At ang nakasulat doon ay, ang mga Hudyo na ito ay umaawit ng mga awiting pagsamba sa isang taong namatay at muling nabuhay na si Hesukristo. So nung unang panahon, ang isip nila, Hudyo ang mga Kristiyano.
Paghali sa udyungan, yabot ka gustong silinggon it, Hudeo. Amen. Yabot no? Tama ba Sister Helen? Sa Sister Helen? Ay wala. Ay no, tama no? Iba no? Iba ang meaning ng Hudeo no? Salamat yang isa Ginoo, buko Hudeo ang tawag sa ato mga Kristiyanoy. Amen. Hallelujah. So tinawag silang mga Kristiyano. Kasi yung kanilang doktrina, yung kanilang pamumuhay, yung kanilang mga gawi ay kakaiba kaysa sa mga regular na mga Hudyo. So makikita po nila kung sino tayo, kung ano tayo. Depende sa ating itinuturo, depende sa ating pamumuhay, depende sa ating pananalita, depende sa ating doktrina. It will identify our identity. Kaya bakit mahalaga na dapat alam natin ang cardinal doctrine ng Foursquare Church? Because it is our identity. Ikalawa, bakit mahalaga na naintindihan natin, naunawaan natin ang atin pong doktrina? Because it is the foundation of our conviction. Pwedeng pakisabi po, conviction. Ginagamit yung word na conviction pag ikaw ay nagkasala at sinabihan ng korte na ikaw ay hahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Kaya ang tawag sa iyo ay convicted criminal. So ano ba ang gustong sabihin ng conviction? Ano sa palagay ninyo? Pakisabi sa iyong katabi ang gustong sabihin ng conviction. Sige nga, kung may meaning sila ng conviction. Ano ang conviction, kapatid? Sa physics, iba yung conviction. Diba? Sa physics, iba ang conviction. Sa mga nagluluto, iba din yung conviction oven. May conviction. Oh? So may kinalaman sa niya sa mga puwersa na naging dahilan para gumalaw ang isang bagay. Kaya sa isang Kristiyano din, ang conviction is something na nagtutulak sa atin upang sabihin o upang gawin ang isang bagay. It is the foundation of our conviction. Kaya minsan pag ikaw ay nahagawa ng mali, ang sinasabi mo sa taong napagkasalaan mo ay, kapatid, may gusto akong sabihin sa iyo. Kasi grabe ang conviction na meron ako. Or sometimes pag ikaw ay nililid ng Holy Spirit, para sabihin sa isang kapatid ang ganito, sinasabi mo sa kanya, kapatid, may sabihin ako sa iyo kasi merong conviction sa akin ang Panginoon. Na pag hindi mo siya ginawa, hindi ka makakatulog sa gabi. Na pag hindi mo siya sinabi, hindi ka makakatulog sa gabi. So yung basihan ng atin pong paniniwala sa isang bagay o paniniwala sa isang pangyayari ay nakabase po sa basic ng pananampalataya na meron po tayo. O halimbawa, may mga tao na pag sila po ay naglalakad sa mga kabundukan, sa kagubatan, o sa may ilog, o sa may sapa, o sa kung saan-saan man, parati sila nagsasabi ng, tabi-tabi po, tabi-tabi po. Bakit sila nagsasabi ng ganon? Kasi deep within them, meron silang kamalayan sa realidad ng mga espiritu. Ang tawag niyan sa nag-aaral sa mga relihiyon ay animista. Naniniwala sila na ang puno ng balite ay mayroong espiritu. May animo. Yung animo pala, Sister Helen, Latin pala yun. Gusto sabihin noon ay soul or spirit. That's animo. Yan ang gustong sabihin pala noon. Merong soul, merong espiritu. Kaya pala, pag sa inunhan, pag nawalan ka ng malay, ang sabi sa inunhan ay naduraan it, animo.
Walang malay eh. Hindi na siya hindi niya na alam kung ano nangyayari sa kanyang paligid. So yun ang kanyang conviction. Naniwala siya na may mga espiritu. Kaya pag may tumubo na bukol dito sa ganito, may tumubo na bukol sa likod, may tumubo na bukol sa tiyan o kung saan-saan, anong iniisip nila? Mapunta doon sa albularyo at saka mapatawas o mapaluya. Bakit? Kasi isip nila, kagagawan ito ng diwende, kagagawan ito ng masamang espiritu o kung ano-ano mang mga bagay. Yun ang nagkukos sa kanya para gumawa ng isang bagay. Conviction. Kaya importante na sinasabi ng salita ng Diyos that our mind should be renewed. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ang ating mga kaisipan ay dapat mabago. Bakit kailangang mabago? Sapagkat ang kaisipan na meron tayo ang magbubunsod sa atin na gumawa ng maraming bagay. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ay tunay na pagsamba sa Kanya. Verse 2, huwag ninyong tularan ang mga ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So paano po natin mabago ang ating kaisipan? Paano po natin mabago ang atin pong magawi? Actually, sa binasa natin kanina sa Hebrews chapter 5, makikita po natin na in order for us to be changed sa ating kaisipan, sa ating damdamin, at sa ating buong pagkatao, importante na alam natin ang salita ng Diyos. Amen. Alam natin ang salita ng Diyos. I don't want to convict anyone or to judge anyone. Pero pag ang isang Kristiyano po na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, ay merong question sa kanyang pagiging Kristiyano. Sapagkat ang katotohanan, nais ng ating Panginoon na ang ating mga buhay ay igugol din po natin sa pagbabasa at pag-aaral ng Kanyang salita. Amen. Amen. Nais ng Diyos. Actually, doon sa book of Joshua, ang sekreto para maging matagumpay sa buhay ay walang iba kundi ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pag-meditate sa salita ng Panginoon. Amen. Kung nais po natin na tayo po'y magtagumpay sa buhay, salita ng Diyos ang ating pag-aralan, salita ng Diyos ang ating pagbubulay-bulayan, salita ng Diyos ang gagamitin nating gabay. Why? Because a person who studies the Word of God ay nagkakaroon siya ng higher level of morality and ethics. Kaya pala yung ethics at morality, karamihan dyan nakabase sa Biblia. Yun yung practical, Brother Roger, na implication ng pagbabasa ng salita ng Diyos. That is why also, pag ikaw ay nakikita ng mga taong parati kang nagsisimba, parati kang sumasamba, parati kang naglilingkod sa Panginoon, parati kang nakatayo dito sa harapan, iba din ang expectation sa iyo, Brother Roger. Tama, Brother Roger, no? Kada kung makikita ka nila,
na medyo kakaiba yung ginawa mo, ano ang sasabihin nila? Miyati kinao, pakasimba yang sida pero waya ra. Paka-Bible sida pero waya ra. Ano pa? Paka-praise and worship sida pero waya ra. It is because people are expecting something from us. However, those expectations must not be a basis for us to live a life of, authenticity. Dapat maging authentic pa rin tayo sa buhay natin, Brother Roger. Sapagkat ang katotohanan, my brothers and sisters in Christ, everyone sa atin na naririto sa iglesyang ito are still in the processing zone. Tama, Brother Roger, no? We are not yet a final product. Kasi pag final product na tayo, dumating na si Kristo. Binago na yung katawang ito, binago na ang kaisipang ito, at lahat-lahat na meron tayo, binago na, dumating na si Kristo. And yet, because of the grace of God, at dahil po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ng Kanyang salita, ang sabi ng salita ng Diyos, araw-araw, binabago tayo ng ating Panginoon mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. From glory to glory, He is changing us. Kaya, pasalamat po tayo sa Panginoon sapat araw-araw, binabago tayo ng ating Panginoon. Amen! Araw-araw, binabago tayo ng Panginoon. And transformation is a process. It's not just an event, it is a process. Ang pagbabago ng buhay ng isang tao ay isa pong proseso. Kaya lalo pong natutulungan tayo sa atin pong proseso ng pagbabago kung patuloy po tayo na nagbabasa ng salita ng Diyos at nagre-reflect sa Kanyang salita. Pero Brother Roger, hindi lang yan humihinto sa ganong bagay. Hindi lang tayo humihinto sa pagbabasa at pagre-reflect ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kung tayo po'y tagapakinig lamang ng salita ng Diyos at hindi tagagawa nito, that is foolishness. Di ba may kwento ang ating Panginoon patungkol sa wise man at saka sa foolish man? Ano yung ginawa po ng foolish man? Pareho lang sila ng ginawa Lahat sila nakinig ng salita ng turo ng Panginoong Jesus. Pero ang foolish man, mahirap pala pagdiretsuhin ko yung foolish man. Dapat foolish man. Ang ginawa po ng foolish man, nakinig ng salita ng ating Panginoon at hindi ginawa ang salita ng Diyos. So ano pong nangyari? Dumating ang bagyo, dumating ang baha, nagkaroon ng malakas na hangin, nagkaroon ng daluyong. Ano pong nangyari? Bumagsak yung bahay. Bumagsak. Bumagsak. Kasi inihalin tulad yon sa isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Kaya napakahalaga sa isang Kristiyano na matapos marinig ang salita ng Diyos, gagawin ang salita ng Panginoon. Gagawin ang salita ng Panginoon. Kaya sa education, Sister, nakalimutan ko na. Sino nga siya? Sister Gemma. Friend kami ni Sister Gemma na yan, pero makalimutin ako. Di ba merong 3 domains of learning? Tama, Sister Gemma, no? Ano yung 3 domains of learning? Merong affective, merong psychomotor, at merong cognitive. So medyo mabigat ito mga kapatid, no? Technical ng konti kasi magaling yan si Sister Gemma sa mga technical terms. So, cognitive, it means yung mga pumapasok sa utak. Halimbawa ay A, B, C, D, 1, 2, 3. Ganyan. Cognitive yon. Pag psychomotor naman, yung ginagawa ng kamay. So pag halimbawa, marunong na yung bata na i-group ang isang popsicle sa 3 at sabi niya 3 yon, ay meron siyang psychomotor domain. Meron siyang affective. Ano naman affective? Yung nasa damdamin
napapahalagahan niya, nava-value niya ang isang bagay. Yun ang sa teacher. Pero sa Christian education, 4 na kadurtong sa Christian education, buko yung 3, Sister Gemma. Kasi sa Christian education, merong head. Yun yung cognitive. Head, yung pumapasok sa utak. Tapos merong hand, may kamay, psychomotor. Merong heart, yung affective. At ang pang-last ay may habit. Ano yung habit? Paulit-ulit niya ng ginagawa. Kaya effective daw ang teacher pag merong head, may hand, may heart, at may habit. Yan ang gustong sabihin ng salita ng Diyos. Pag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, memorize natin John chapter 3 verse 16. Ano po yon? Dito, utak lang. Head. Na-memorize mo eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Memorize mo siya, head lang siya. So ano ang implication nito sa hand? Pumunta ka sa isang tao. Alam mo, Sister Nining, for God so loved the world. Sinairan mo siya ng pag-ibig ng Diyos. Naging hand na siya. Tapos, na-appreciate niya sa kanyang puso, talagang umiiyak-iyak siya, talagang naintindihan niya, mahal talaga ako ng Panginoon. Dahil sa pagmamahal ni Kristo sa akin, pumunta siya dito sa mundong ito at ako ay kanyang iniligtas. Talagang na-appreciate niya yung John 3:16. Kaya ang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng bagong pananaw. Nagkaroon siya ng pag-ibig. Yung tao na kanyang kinakagalitan, hindi niya na kinakagalitan, kundi pinatawad niya na kasi inibig siya ni Kristo. Nagkaroon siya ng heart. Tapos araw-araw, saan man siya pumunta, saan man siya maparoon, ipinapakita niya, ipinapahayag niya ang pag-ibig ng Diyos. Nagkaroon ng habit. Yan ang gustong makita sa atin ng Panginoon. Our foundation must not only, our conviction must not only be in our head, in our heart, but it must be translated in our hands and in our habits. Hindi lang na alam mo ang isang bagay, hindi lang na na-appreciate mo ang isang bagay, ginagawa mo ang isang bagay at paulit-ulit mo itong ginagawa alang-alang sa kapurihan ng ating Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? That is conviction. Kilala tayo bilang mga taong may conviction. We are convicted by the truth and we are living on that truth. Why is it important? Because our doctrine not only gives us our identity, not only forms as the foundation of our conviction, but it is also the basis of our action. Sa bawat ginagawa po natin, sa bawat programa po natin, sa bawat activities po natin, naka-base sa ating basic na pananampalataya. If we believe that Jesus is the Savior, we should preach that Jesus is the Savior. If we believe that Jesus is the Savior, dapat humahayo po tayo. Sapagkat tayo'y kakasangkapan ng ating Panginoon sa gawaing pagliligtas. Pero kung hindi tayo naniwala na si Jesus ang Savior, hindi din tayo mag-share ng kaligtasan. Pero kung naniwala ka na si Kristo ang tagapagligtas, mag-share ka ng balita ng kaligtasan. Kaya maraming salamat po sa mga kapatid natin na patuloy pong sumusuport financially sa atin pong outreach ministries. Patuloy pong nagsusupport sa kanilang mga tithes at kanilang mga offering sapagkat ginagamit po natin ang mga halagang yan upang ipangaral na si Jesus ang tagapagligtas ng lahat. Amen! Tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga outreach leaders. Pumupunta sa iba't ibang lugar. Pumupunta sa Sinibaan, sa Budyong, sa Puktoy, sa Dapawan, sa Amatong, sa Santa Fe, at kung saan-saan pa.
gumagastos, naglalaan ng oras. Minsan pagdating doon, walang tao. Minsan pagdating doon ay pagsasarahan ng pintuan. Nangangaral ng ebanghelyo. Nagsishare ng gospel sa Facebook, sa Messenger. Sapagkat ang mga taong yan naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas. Amen! Amen! Hallelujah! Yan ang basihan kung bakit niya ginagawa ang ganoong mga bagay. Ang isang tao na naniniwala na si Jesus ang baptizer with the Holy Ghost, nag-eagerly desire siya na ma-experience ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang isang tao na naniniwala na si Kristo ay baptizer ng Holy Ghost, ini-exercise niya ang kanyang spiritual gifts. Ang isang tao na naniniwala na si Kristo ang baptizer ng banal na Espiritu, ang kanyang buhay ay nagkakaroon ng malalim na awareness na siya ay nagpa-participate sa gawain ng banal na Espiritu. Kaya from time to time, nagiging sensitive siya sa ginagawa ng banal na Espiritu. From time to time, nagiging sensitive siya sa leading ng banal na Espiritu. From time to time, nagiging sensitive siya sa pinapasabi sa kanya ng banal na Espiritu. Kaya kahit ang iba ay magpuri sa Panginoon, sige, puri-puri lang sila sa Panginoon. And then siya naman, dahil siya ay sensitive sa ginagawa ng banal na Espiritu, hinahayaan niya ang kanyang sarili to be a minister ng Panginoon. Kaya if somebody is being led by the Lord to speak to prophesy, to speak in tongues, or to interpret the tongues, always do it in the spirit of the guidance ng banal na Espiritu. Parating gawin po natin yon. Pero tandaan po natin, we should be sure na ang atin pong exercise ng spiritual gifts must be founded on the spiritual at hindi sa emotional o sa iyong nararamdamang problema. Jesus Christ is the healer. Kung tayo po naniniwala na si Kristo ay tagapagaling ng ating mga karamdaman, naniniwala tayo, kayang gumawa ng himala maging sa panahong ito. Kaya pag merong may sakit, ang unang ino-offer natin, let us pray. Diba? Tama yun, no? Pag merong may sakit, ang unang ino-offer natin, manalangin tayo. Wala naman pong masama pumunta sa doktor, i-advise na pumunta sa doktor, especially sila po ay kasangkapan din ng Diyos para po sa kagalingan. Kasangkapan ng Diyos yan. Pero ang unang ino-offer po natin, manalangin tayo. Manalangin tayo. Pag meron pong may sakit, ang unang offer po natin, let us pray. Sapagkat sa prayer, madidetermine natin kung anong kalooban ng Diyos. Ano ba, Panginoon, ang kalooban mo? Sapagkat sa prayer, makikita po natin kung ano ang nais ipagawa ng Panginoon. Also in prayer, merong mga himala na ginagawa ang Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Do we still believe in miracles? Naniniwala po pa rin po ba tayo sa miracle ng Panginoon? Yeah. God still works in miracles even today. Pero hindi lahat nakakaranas ng miracles. Ang Apostol Pablo nanalangin siya for 3 times ay hindi pa rin dumating yung kanyang nire-request. Pero ang sinabi sa kanya ng Panginoon, my grace is enough. My grace is enough. Sometimes our sufferings are being used by God to show to us kung sino siya at kung ano siya sa ating mga buhay. Kung sino siya at kung ano siya sa ating mga buhay. And then, when we say that Jesus is the soon coming King, ano yung action natin? Ang buhay po natin, inaayos natin. Ipinapaging dapat natin. Sapagkat inihahanda natin ang ating mga sarili that anytime Jesus
is coming again. Ayaw natin na datnan tayo ng ating Panginoon sa ating pagkakasala. Ayaw natin na datnan tayo ng ating Panginoon na hindi po tayo handa. Nais natin pag dumating ang ating Panginoon, kagaya po tayo ng wise na mga virgins, umiilaw pa rin ang ating mga ilawan. Amen! Umiilaw pa rin ang ating mga ilawan. Nais natin pag dumating ang ating Panginoong Hesukristo, kagaya tayo ni Noe, nakahanda. At hindi kagaya ng mga tao sa panahon ni Noe, busy sa kaligayahan, busy sa kamunduhan, at hindi nila iniisip darating ang araw ng paghuhukom ng Diyos. Kaya nga po inihahanda natin ang ating mga sarili. Inihahanda po natin ang ating mga kaisipan. Inihahanda po natin ang ating mga pamilya. Ipinapanalangin po natin sila. Dinudulog po natin sila sa ating Panginoon. Sapagkat ayaw natin na tayo lang ang maligtas. Ang nais natin, lahat tayo ay maliligtas. Amen? That's why our doctrine is the basis of our action. Ang bawat ginagawa po natin araw-araw, nakabase sa doktrina na ating pinanghahawakan. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagbautismo ng banal na Espiritu. Si Jesus ang manggagamot. At si Jesus ang parating na hari. Mga kapatid, ang sabi ng choir natin kanina, I know, yes, I know. Alam ko. Oo, alam ko. Pero nawa ang pagkaalam na yan ay hindi lamang sa utak natin, kundi dumaloy sa ating mga puso. Na araw-araw na-appreciate po natin na si Jesus ang ating tagapagligtas. Na araw-araw ramdam po natin ang bautismo ng banal na Espiritu. Na araw-araw nararanasan po natin ang kanyang kaligtasan, kagalingan, at araw-araw inihahanda po natin ang ating mga sarili na si Jesus ay babalik. At hindi lamang po huminto sa puso, mga kapatid, kundi dapat dumaloy sa ating mga kamay, sa ating mga paa, sa ating katawan. Ipamuhay natin ito araw-araw. Ipamuhay po natin ito at i-demonstrate po natin ito sa lahat para sila din ay makaintindi na si Jesus ay tagapagligtas, tagabautismo ng banal na Espiritu, manggagamot at darating na hari. At hindi lamang yan, hindi lamang sa ating isipan, hindi lamang sa ating mga puso, hindi lamang sa ating mga kamay, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. And then people will say, ang taong ito, totoong Kristiyano. People around us will say, ang taong ito, totoong tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga, pagpalain tayo ng ating Panginoon.